Eto na mga kapatid, eto na ang kailangan talaga natin para matiyak natin na ang mga makikinabang sa yaman ng West Philippine Sea ay walang iba kundi ang mga Pilipino, mga tol. So ang AFP at ang DND o Department of National Defense, mga kapatid, ay ipatutupad na, no, yung comprehensive archipelagic defense concept, mga kapatid. Kung ano man 'to, ito nga alamin natin ngayon, mga kapatid, 'no. Mula dito sa PTV Philippines, mga kapatid, 'yan, oh, Comprehensive Archipelagic Defense Concept, ipatutupad ng DND at AFP para matiyak na Pilipino ang makikinabang sa likas na yaman ng bansa, mga kapatid, 'no. So ito na nga, panonoorin na natin 'to, mga kapatid. Samahan lang ninyo ako, 'wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At maraming salamat nga pala sa Big Daddy Apparel para sa napakalupit na t-shirt na to. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Panibagong hakbang ang ipatutupad ng National Defense Department at ng Armed Forces of the Philippines para ipakita sa bansang China na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta nito sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Kasunod ng pinakahuling panggigipit ng Chinese Coast Guard sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas, nagpasya na ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mas palakasin pa ang pagprotekta sa teritoryo ng bansa, lalo na ang Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Katunayan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ipatutupad na ng bansa ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Gitnang kalihim, ang hakbang na ito ay para masiguro ng mga Pilipino ang siyang makikinabang sa likas na yaman na matatagpuan sa teritoryo ng Pilipinas. Yan, kasi kaya nga ayaw bitawan, mga tol, nitong mga ganid na mga taong to, ng mga Chekwa, itong West Philippine Sea, dahil ito'y napakayaman, no, sa likas na lamang dagat, sa langis, at kung ano-ano pa, mga tol. Diba, na ang dapat, mga kapatid, ng nakikinabang niyan ay ang Pilipinas lamang, mga Pilipino lamang. Kaya nga exclusive, diba? From the word itself na, diba? Exclusive Economic Zone. Yung zone na yon, diba? Para yan dapat sa mga Pilipino. So eto na, mga tol, ipatutupad na daw ng DND at AFP, no, para talagang matiyak natin na tayo lamang, mga Pilipino, hindi lang tayo, pati yung mga future generation pa ang makikinabang ng mga yamang dagat, likas na yaman ng ating teritoryo. Eto na, mga tol, iyak na naman ng China rito. Kasunod nito, inatasan ni Teodoro ang mga AFP commander at unit heads na gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pagpapatupad ng CADC. Hakbang na rin ito ng bansa matapos atasan ni Chinese President Xi Jinping ang Chinese military na maghanda sa posibleng maritime conflicts. Saka ano yung hakbang na yon, mga tol? Narinig ko kahapon yan sa balita na hindi na daw kinakailangan pa, no, na maghintay pa ng utos mula sa kanilang pinakataas. Kumbaga, kayo na bahala kung ano yung kinakailangang hakbang, gawin na ninyo, mga tol. Parang ganon, mga kapatid, no? So kung kinakailangan na siguro talaga nilang pumalag dahil sumusobra na tong China, mga tol, hindi na sila maghihintay pa ng utos, di ba? Pwede na nilang gawin kung ano yung gusto nila, kung ano yung dapat na gawin. Kung ako tatanungin, mga kapatid, no, alam naman nila kung anong ginagawa nila. Ibigay na lang natin sa kanila yung tiwala natin at suporta. Ayon sa isang maritime law expert, patunay lamang ang hakbang na ito na seryoso ang pamahalaan para protektahan ang teritoryo ng bansa. Alam naman natin, marami tayong isla at katubigan. So dahil doon, kakaiba yung dapat na approach natin sa defense strategy. So itong Comprehensive Archipelagic Defense Strategy ay isang pahiwatig na finally talagang siniseryoso talaga ng gobyerno yung challenges natin ng external defense. Napapanahon na rin daw ang ganitong estratehiya, lalo't hindi na lamang internal na problema ang kinaharap na hamon ng bansa. Kaya marapat lamang daw natutukan na rin ang external security threats, gaya ng pagkuha ng likas na yaman na pag-aari ng Pilipinas. Pag hindi sila napigilan dyan, sigurado na in the future, papasok talaga sila sa ating mga inter-island waters at mga resources natin. No? Kaya kailangan talaga ito. Tingnan nyo, di ba? Yung China, research vessels nila nasaan na? 'Di ba? Dumaan na doon sa may
sa may Benham Rice, sa Philippine Rice mga kapatid, isa rin yun sa bahagi ng Pilipinas na napakayaman din sa langis. Sabing ganun pero hindi pa rin natin napapakinabangan, di ba? Mayaman yan sa likas na yaman sa lamang dagat mga tol. O yan, di ba? Nabalitaan nyo nung nakaraan, sabi nilalaso na daw yung ng cyanide, yung mga dagat. Wala na ata silang makuha mga tol eh. Tinutuyot na ata nila yung West Philippine Sea kaya naghahanap na sila no? So nandoon na sa kabilang bahagi. Nako, kailangan bantayan yan ng ating gobyerno dahil kung hindi, magugulat na lamang tayo. Napakarami ng barko dun. Malaking bagay din daw ang pagiging agresibo ng pamahalaan na ipaglaban ang teritoryo ng bansa, lalo na ang pagpapalakas ng defense capability ng Pilipinas. Kaso hindi naman tayo agresibo eh. Sila, China agresibo eh, tayo hindi eh. Ang importante ay talagang inadapt na balik nung government itong shift nga nung attention. No? At talagang nakita natin na binubuhusan nga ng pera din ito. No? Kaya yung mga announcements tungkol sa acquisition ng mga barko at yung matagal ng usapan tungkol sa acquisition ng additional na mga combat aircraft, yun yung pahiwatig nga na naglilipat na tayo talaga. Sang-ayon din si Batong Bakal sa naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na muna dapat gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos. Anya, tama ang desisyon ng bansa na idaan muna sa mapayapa at diplomatic na pamamaraan ang pagresolba sa mga isyu sa maritime domain ng Pilipinas. Sinabi nga ng Pangulo na it's not the right time. Tama naman po. No? Hindi naman pwede na bawat sugat mo, tatakbo ka na kay Big Brother. No? Anong magiging tingin sa'yo ng mga ibang bansa? No? Oo. Saka mas lalo tayong masusugatan nun. 'Di ba? Mas lalo tayong masusugatan nun kapag in-invoke agad natin yung MDT. Napaka, ano yung tawag doon? Ayan, snowflake. Crybaby. Hindi pwede rin yon. Para sa ating interest din, hindi rin pwede tayong magpakita na parang napakahina natin, ano tawag doon, yung balat sibuyas. Dagdag pa nito na hindi naman kasunduan ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US para magsimula ang kaguluhan. Tama. Hindi ko nabasagan tayo ng windshield, ibig sabihin kailangan ng invoke yung Mutual Defense Treaty para mag-umpisa ng bakbakan. Mayroon din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Tama. Matatanda ang panibagong diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, kung saan 4 na Philippine Navy personnel ang nasaktan. Pero binaliwala lamang ito ng China. Taong 2016 nang maglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa Hague, kung saan kinatigan nito ang Pilipinas sa pagkakaroon ng sovereign rights sa WPS. Kenneth. Yun nga yun yung talagang dapat panghawakan natin di ba? 2016, yung naglabas ng ang Permanent Court of Arbitration na kinakatigan nila tayo at binaliwala nila o pinawalang bisa nila yung claim ng China. Pero crybaby China doon Hindi nila matanggap yun Sabi nila dahil daw na anuhan lang ng US, ganyan-ganyan. Kaya hindi daw nila kikilalanin yun kahit kailan. Which is maling-mali yun mga tol. Talagang meron tayong pinangahawakan na matibay na dokumento mga tol. 'Di ba? Yan ang kailangan nating i-push, 'di ba? So ito nakakatuwa. Dahil sa wakas mga kapatid, ang DND, ang AFP, ito sabi nila panahon na daw para talagang ipatubad na 'to. No? Itong comprehensive archipelagic defense concept na 'to na siguro ito yung isa sa mga matibay na magiging hakbang natin, no? Para matiyak natin na walang ibang makikinabang dito sa ating nasasakupan, dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kundi mga Pilipino lang. Sabing ganun kasi kung hindi tayo kikilos dito mga tol, kailan pa 'di ba? Ilang taon mula ngayon matatapos yung termino ni PBBM. Di natin alam kung sinong papalit mga tol. Wari na nawa no mga kapatid, ang papalit sa atin ipagpapatuloy yung hakbang ni PBBM mga tol. No, hindi man kasing tikas ni PBBM, sana mas matikas pa. 'Di ba? Sana mas matikas pa. Pero kung ang papalit mukhang matikas lang, tapos biglang magigipag best friend ulit sa China, ay patay tayo diyan. Yari tayo diyan. So nasa sa inyo na 'yon mga tol, no? So maraming salamat sa panonood. Pwede ka magkomento kung anong iyong masasabi dito sa video na panood natin, dito sa balitang napanood natin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.